So yun, what's up? Welcome to welcome to my podcast. Talking Tonyo. This is my pang ilang episode ko na ba to? Fourth episode. Oh, Fourth this is my episode, pero ito yes. may video. Hindi may video din yung nakaraan yung nung tayo nasa kampanya. So, Sarap. I'm here with my wife and Again and again and again. we're going to talk about random things. So, kamusta ka naman? parang hindi tayo magkayakap magkasama kanina sa bahay. Hindi, kasi yun yung lagi nila sinasabi lagi. Magkasama kasi tayo, magkasama tayo lagi. Oo. So, nagkaroon tayo ng dead air. Anong dead air? Dead air, yung wala tayong mapag-usapan. Pero may nakita ko dito kanina nung ako Ano yun? Kinig mo yun? Oo, sa electric pan yun siguro. Ito. So, ito yung nakita ko kanina. Natatawa ako. Nagbabrowse lang ako kanina sa laboro. Sa trabaho. Nakalagay doon sa picture. 2 weeks na akong di pinapansin ng wife ko. Simula nung nalaman niya na kay ex galing yung paborito naming dessert. Ikaw, personally, magagalit ka ba sa ganun? Halimbawa, yung halo-halo. Yung may something specific na, yung mango graham. Halimbawa, di ba, nito lang yung nauso. Kung yun halimbawa, natutunan ko doon sa ex-girlfriend ko. Hindi, tapos kinakain natin nung naging tayo na. Anong mararamdaman mo pag ano? Wala. Masarap naman yung mango graham eh. Hindi naman siya yung gumawa. Kaya nga hindi ko nga alam ba't may ano bang masasabi mo sa mga ganong klaseng babae? Bakit ganun ba sadya mag-isip ang babae? Hindi naman. Siguro sobrang selosa. Ilapit yung mic. Bakit? Yan. Baka kasi sige. Sobrang Wala lang, baka sobrang selosa lang nila. Depende kasi sa babae kung insecure ka sa sarili mo. Ang babae ba naghahanap talaga ng paraan para, kumbaga, naghahanap sila ng paraan o thing na mapag-awayan? Hindi, may ugag. No, hindi yung ibang babae kasi ganun. Ikaw, iba yung ano mo, iba yung point of view mo eh. Hindi, depende yun sa mood ng babae. Pag minsan kasi, pag halimbawa magkakaano na kami, magkaka-menstruation, oo. Mainit na lagi yung ulo mo. Parang mainit yung ulo. Parang hindi mo na, parang hindi mo na kasalanan. Parang pag nakikita mo pa lang ako, nagagalit ka na. Yung mong konting yung umulit ka ng tanong, parang nasusura ka na. Depende sa Naka-record na ba tayo? Di ko alam, siguro. Naka-record na. Depende sa mood kung kailan nangyari yung yung event. Ganun. Pero hindi ako magkagalit kung hindi magaling para masarap yung kakainin kong mango graham kung talagang. Ikaw ba hindi mo siya nire-relate sa dahil nalaman ko yun sa girlfriend ko? Hindi. Kasi noon na yan may di ba bago nung naging tayo, may mga binago ka din sa akin na way ng pananamit ko eh. Di ba? Dati ang mga damit ko yung mga colorful, lagi siya naka-orange, naka-yellow. Green o ganun. Hindi kasi ako mahilig sa ganung kulay. Tapos yun, naging dark kasi na ulit hindi bagay sa akin ang ganung kulay dahil ako morena, ikaw maputi. Kaya bagay sa akin lumulutang yung yung pagkakulay ko nun. Ikaw nagpipink. Hindi, hanggang ngayon naman pinagpipink kita, binihilbilhan kita ng baby pink na damit. Hindi naman masama may pink na damit, maganda. Hindi naman masama. Pero ayoko lang nung yellow, orange. Hindi ko lang talaga siya bet. Or green. Hindi naman porque green siguro, dark green siguro hindi okay. Pero yung green na green Christmas tree. Ganun. Ayoko. Okay nga yun eh. Hindi naman porket naka-pink. Wait. Pang umaga. Baben. Okay. Hindi, naman yung maaga lalabas. 12:30, alauna nandito na. Umaga. Baben. Okay.
Ano pa? Saan na tayo? Yung tungkol doon sa pink. Pananamit sa pink. Sa pink. Nagdadamit naman akong pink. Favorite color ko ang pink. Pero hindi ko talaga magustuhan yung orange. Yung matingkad na orange. Neon. Hindi sa neon. Kahit na anong klaseng orange o yellow talaga. Wala. Dark yellow. Siguro yung... Kaya naman ako nagpipink dahil kakampink ako eh. Hindi, joke lang. Set aside natin yung ating mga political views thoughts, dito. Political views. Tapos dito, ito, gusto ko naman malaman yung, yung point of view mo tungkol dun sa, dito, one call away pag in-hit. Ano ba ibig sabihin nun? Hindi. Kasi may mga babae naman dati na ganun. Na... Tatawagan lang. Siguro, parang nasa hoe face daw yung mga ganun na babae. Ha? Hoe face. Alam mo ba yun? Hoe face? Hoe face. Ano hoe? Parang hoe from the word whore. Alam mo yung whore? Oo. Putana. Oo. Ganun. Yung meron daw ganun kasi na mga face na ang babae. Pero hindi mo siguro lahat. Hindi lahat. Siguro naniniti. Yung naniniti. Yun. Hindi. Siguro yung may mga nabigo or yung mga hindi ko alam. Trip lang. Ang ganun. Siguro yung may mga pinagdaanan kaya sila nagbago. So, ayun na yun. Valid reason ba yun na dahil may pinagdadaanan ka, titikim ka ng burat ng madaming lalaki? Depende. As long as wala ka namang inaapakang iba, di gawin mo kung gusto mo. Wala ka namang inaapakan. Kung hindi ka naman ume-epal sa may magjowa, kung gusto mo, hindi gawin mo. Magpapakantot ka na magpapakantot kung kanino para lang... kung gusto niya, oo. Pero personal, hindi mo gagawin yun? Hindi. Meron lang talaga mga babae na gano'n. Hindi mo sila ginajudge kagaya nung... Kasi yung point of view ng mga lalaki. Pag madaming ang lalaki, padamihan ng... body counts. Ang babae parang tiyan naman. Kasi kung pag dumaan ka naman sa whole face na gano'n, syempre ibig sabihin, na yun, kung kani-kanino ka na... Kung kani-kanino ka na magpapabembang. Ano naman? Wala sa point of view ng isang lalaki, pagka ang isang babae, halimbawa hindi mo syota. Halimbawa, pumunta na tayo doon sa isang babae na nasa isip mo din na huwag na nating sabihin ang pangalan. Starts with? Huwag mo lang sabihin. Joke lang naman. So, kagaya nun, nung panahon na yun, parang nasa whole face siya nun eh. Tapos nagtinuna? Hindi ko alam. Wala akong balita doon. So, kumbaga, bumibimbang siya sa akin, bumibimbang siya sa iba, bumibimbang pa siya sa ibang lalaki. Yun yung parang face nila na tinatawag na nando sila sa lugar na para silang puta, yung mga ganun. Anong tingin mo sa kanila ba? Ginajudge ba ng babae yung ganun? Ng kapwa nila babae? Ako, depende siguro sa sa point of view mo. Sa akin, bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mong gawin. As long as wala kang inaapakang iba. Ayun nga. Yun nga naging problema. Meron siyang syota nun, tapos parang sinosyota-syota na niya. Ayun yung mali. Mali yun. Pwede kang gumawa ng ganun kung hindi ka in a relationship or hindi ka walang kalandian o walang anything. Kung yun lang talaga ang gusto mo, edi yun lang. Pero kung may label ka sa isang tao at magjowa kayo, tapos gumanon ka, malandi ka. Yun talaga. Pokpok ka. Ang lalaki ganun din. Halimbawa, ako may asawa ako, tapos lumandi ako. Ba't naman asawa? Pokpok. Hindi, in a relationship o committed, sabihin natin ganun. Pokpok din ako pagka ganun. Ano ka? Ano tawag sa ganun sa lalaki? Ano ba tawag sa lalaking ganun? Makingi. Fuckboy. Nakakamiss lang yung yung paging fuckboy? Hindi. Yung nakakamiss lang yung ganong scenery ng buhay nung
Nung college pa tayo. Ayun nga, lalo na nung namimiss mo mag-ano? No, hindi. Ang namimiss ko yung, this is another topic. Parang ang namimiss ko yung mga dati natin mga pinagagawa, mga ganun. Naalala ko nga nung nung pag pumupunta tayo doon sa yung sa may SM, yung naging paborito ko siya dahil paborito mong puntahan. May SM? Oo, yung... Kainan? Oo, yung ang may-ari ay yung... si teacher mo? Oo. Chares? Shawisa? Shawisa yung kinakain natin. Shawisa yung kinakain natin. Pero ano yung Chares? Hindi ko tanda. Tapos dati nun... Pero yun nakakamiss. Nung mag-shota pa lang tayo nun, sa Batangas, ginagawa pa lang yung kalsada nun eh. Oo, ngayon maganda na. Ngayon maganda na. Ngayon, doon tayo papasok sa ating kasunod na topic. Doon sa DPWH. Tangina, Ang tagal nga nung inabot nun eh. Biruin mo, hindi pa lang tayo graduating, ibig sabihin 2017. Nag-aaral pa tayo nun eh. Tapos parang nung umuwi tayo sa Pilipinas last December, parang bago pa lang. 2023 pa yun. 2020, hindi, 2024. 2023, 2024 nandun tayo. Yes. 2024 ng January, kakatapos, parang babago pa lang siyang binubuksan, kakatapos lang. Biruin nyo yun, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 years. Bago natapos, Bago natapos. Ang may hawak kasi noon ay DPWH din. For sure. Kasi hindi naman hinahawakan ng LGU. Di ba? Yun nga yung pinasa ko sa'yo kanina. Yun yung sinasabi ni Yorme. Oo, yung sinasabi ni Yorme na ibigay sa bawat mayor na lang yung project ng mga kalsada. Oo. So, parang ang gusto niya mangyari is ma-dissolve yung DPWH tapos yung DPWH pa rin yung magko-control tapos ibibigay na lang sa bawat LGU yung mga project. So, kung sakali nga na ganun, mayroong mapuputukan talaga. Yung mayor lang talaga mismo ang masisisi at saka yung mga konsehal niya. May point at may point naman, maganda din naman yung sinasabi niya, pero ang naging downside doon na nakita ko ay syempre hindi naman lahat ng mayor willing. Tsaka hindi lahat ng mayor may experience. No, yung marunong magtrabaho, kumbaga. Depende. Depende kasi sa sigurado mayor. yung mga ibang mayor doon, nanakawin pa rin naman yung nanakawin pa rin yung budget. Kagaya na lang nung isang mayor na pinapatay ni Duterte yung tatay, yung si Kerwin Espinosa ba yun? Di ba mayor na uli siya nung kanyang probinsya? Anong ibig sabihin nun? Kung halimbawa pumayag yung gobyerno natin na i-divide na lang sa bawat mayor yung budget ng DPWH. Sila yung mananalasa. Di ba? So, ewan ko ba't ganun yung sistema sa atin eh. Ang pangit ng... Ang daming pera ng Pilipinas, pero hindi siya, biro mo, billion. Technically, malaki ang utang ng Pilipinas. Oo, malaki. So, nagkakaroon lang tayo ng yearly budget na nanggagaling sa World Bank na inuutang ng Pilipinas. Tapos? Kaso, yung inutang na yon ninanakaw ng ng gobyerno. Ninanakaw ng mga sangay ng gobyerno, ng mga politiko. Doon na pumangit yung... Doon ko lang ulit napanood yung explanation ni VP Sara sa sa budget ng DepEd. Ano sabi niya? Hindi ko napanood. Na nagpasa sila ng proposal. Parang nagpasa sila ng proposal for 4 billion. Parang 17 billion. Hindi ko tanda yung exact sa DepEd yan o sa PhilHealth? Sa DepEd. Nagpasa sila ng ng proposal for budget. And then, nung inaprobahan yung budget, nag-increase yung proposal from 17 naging 24. Yung 24 billion. Ibig sabihin, may anomalya pa rin si hindi Sara. Hindi siya yung nagpasa ng kasi pag pinasa yon from DepEd, sila yung gagawa ng proposal. Nung nirelease na, di-approve na, nung nirelease na yung budget,
nadagdagan ng 24. So, naging magkano? Nadagdagan nga ng 24. So, 17 plus 24. Hindi. In total, 24. Naging 24. Naging From 24. 17, naging 24. Oo. Kaso, yung naka-audit lang talaga sa COA. Oo. Is yung 17. So, may nawawalang ano? Yung nadagdag na na 7. 7 billion. Naging ano na yun? Ano na yun? Nakam-kam na siya. Parang naging ghost ano na siya. Ghost project na. Kagaya nung ginawa sa DPWH. Si ano daw yung may nun si Romualdez. No, let's focus dun sa DPWH kagaya nung mga billion na nawawala. Yung ghost project dun sa dun sa Bulacan. Mindoro, Bulacan. Oo, basta mga Sunset Incorporated ba yan? Kabalbal lang ang gobyerno sa atin, no? Umabot ng ilang taon bago nila mapansin ng COA o kung sino man ang nakapag-audit nun na hindi nagagawa yung mga flood project. Tapo. Gumawa, imposibleng ako si contractor, ikaw si DPWH. Nag-usap tayong dalawa na nanakawin natin ng pera, ganyan. Gumawa ako ng fake resibo. Tapos ikaw, gumawa ka ng report na ipinasa mo na katunayan na ikaw ay may gumawa, may ginawa kang para do sa flood control project na yon ng DPWH. Dun sa report na binigay mo, na sinubmit mo, wala man lang halimbawa picture na katunayan na may nagawa man lang o kahit pinatamaan yung pinagawa na yun. Paano nakalusot yung mga ghost project? Kakulangan din yun ng government. Ayun nga mga ginagawa natin sa college nung college tayo. Pag magpapasa tayo ng narrative report ba yun? May picture pa yun. Ay puta yun, government na yun government, tapos maggagawa ka ng pinakang narrative report nila kung tawagin. Baka gumawa sila pero AI. Char. Oo nga, no? Hindi mo naisip yun. Hindi, pero noong 2023, hindi pa uso yung AI. Hindi pa. Tsaka hindi pa ganun ka-accurate ang AI-generated na images. Hindi kagaya ngayon. Pero sobrang na nga ng ang laking pera. AI Hindi, yung sa AI, galing mo naisip ngayon, ka na naman. Bigyan na naman kita ng panibagong isipin. Hindi, kasi nung una, ang AI lang, ang pinakamagaling lang na AI nun, is picture, di ba? Nag-edit siya ng picture. Before pa yun, maglabasan yung mga yun. Ang pinakamagaling na AI pa lamang sa system, siguro mga way back college pa tayo, 2017, Google, 18. Parang... No, wala naman siyang AI nun Siri. Oo, Siri. Siya may pinakamagaling nun na kinakausap pa nga siya, nakakausap pa nga siya dati. Pero nung COVID, tanda ko, kinakausap ng si Siri. Kinakausap mo si Siri? Hindi, wala pa akong iPhone. Wala pa. Pero yung mga, alam kong mga Tapos nun, nag-evolve ang bilis ng pag-evolve ng technology, from DPWH naging Siri naman tayo, AI tapos naging Siri. Ganun talaga, paikot talaga hindi naman tayo nakafocus sa isang topic lang. Napanood ko nga kanina yung mga vlogs ni Ted Filon, interviews, Ted Filon, sa kanina, anong pangalan ba nun? Si DJ Chacha. Tsaka si DJ Chacha. Binabanggit talaga na yung per province kung magkano yung allotted na budget nila for flood control projects. Iba't ibang pangalan. Nakakalula. Rehabilitation. Oo, parang kung isipin, sobrang dami. Kung iisipin mo, ang dami na sanang, ang ganda na sana ngayon ng Pilipinas kung nagawa lahat yung mga project na yun. Diba? Wala na sarang mamamatay sa leptospirosis. Saka yung mga nalulubog na bahay sa baha. Oo, walang masisirang mga bahay kung hindi ninakaw yung pera. Kung tutusin, ang laking pera nun Sobrang laki. Yung na yun, yung pera na yun, yung billion na yun, madami na akong mabibili na doon. Na Hot Wheels. Hindi madami nang magagawang project yun. 'Di ba? Doon ako kontrang-kontra talaga sa gobyerno pagtungkol sa mga ganyang mga ganyang projects. Wala corrupt Hindi naman puro ang Pilipinas may mga taxpayers naman ang problema. Tsaka tayo nga mga tayo kaya mga OFW tsaka mga immigrant ang
malalaking magpasok ng ng pera pera sa sa atin. Pilipinas. Oo. Totoo yun. Dahil, oo, at ginagastusan ng mga kamag-anak natin sa Pilipinas yung pera Pasok ng pinapadala. pasok. Pero, nagiging income nagpapaikat. kasi di ba? Nagiging Pinapaikot kasi yung pera naman kasi umiikot yan. Oo. Yun nga ang problema sa Pilipinas Hindi pa siya ganun ka-develop. So, madami pa ding cash. Madami pa ding cash. Walang system. Wala siyang, walang system na maayos. Ano nga yun may isa pa nga yun. Yung isa pang parang sinasadya nila yun Isa pang, na hindi, bakit? kumbaga, hindi meron ng magandang system sa Pilipinas. Parang, in a way, convenient siya for politicians, businessman, mga corporation sa atin. Kasi cash yan pera yan Alin ba yung tinutukoy mo? Madaling paikutin ng perang cash. So, if hindi siya monitored, magagamit mo siya in anything, in any way. Kaya uso sa atin yung money laundering. Okay. Hindi siya masyadong kaya, hindi siya masyadong nakokontrol sa atin. Kaya against din ng mga ang mga politiko sa atin sa pag-upgrade ng system ng Pilipinas. Kasi hindi nila magagawa yung mga pag na-monitor na yan lahat dito, ultimong... mo na lang, for example, kung meron ng Codice Fiscale sa atin. Meron na. Pero hindi siya registered. No, hindi siya may Codice Fiscale meron na sa atin. Pero kung sa taong kukuha, hindi matik by birth. Kukuhanin mo pa yung ang ibig ko sabihin, meron ng Codice Fiscale ang Pilipinas. Nakalagay siya dun sa national ID. Yun, nandun nakalagay yun yung number mo, yung pirang serial number mo. Ang problema pa lang sa atin, hindi pa siya ganun ka parang updated ba kung tawagin, no? Updated at saka hindi pa siya ganung well system. Kasi dito pumunta ka sa ganitong lugar, sa ospital, sa ano pa ba mga kumukuha ng Codice Fiscale, sa pharmacy, pumunta ka sa bangko, mga ganyan. Bigay mo lang yung code number ng ID mo, yung pinakang code mo dito dahil lalabas na yung lahat Sa atin, wala pa nung ganun. Hindi pa nga tinatanggap sa bangko yung dati yung national ID. Tapos bulok pa yung pagkakagawa, nagfe-fade na agad yung picture. Dapat kasi, ang system is, di ba may Codice Fiscale sa atin? Marami parang TIN number? No, iba yung TIN number. Meron siya, pero magre-register ka pa. Dito kasi by birth, once na pinanganak ka, registered ka na as sa population, registered ka na, may may back data ka na. Ang problema kasi sa atin, yung bawat sangay ng gobyerno, hindi pa siya connected. Hindi siya unified. Hindi siya connected sa Hindi siya unified. Every department. Hindi kagaya dito. Puno siya ng private sectors. Na hindi nagko-collaborate sa isa't isa. No, what I'm talking about is yung mga department natin sa Pilipinas, hindi sila connected sa isa't isa. Hindi nga sila unified. Like DOH, BIR, DepEd, ba yung mga ganyan, hindi sila connected. Hindi kagaya dito na yung, hindi ko alam kung ano mga tawag doon, basta yung pinakang Department of Education dito, yung DOH, yung LTO, yung mga ganyan, connected sila, synchronize sila lahat doon sa Codice Fiscale mo. Lahat sila merong copy nung Codice, lahat sila merong copy nung pinakang number ng mo. Guys, yung kung may nakakapanood dito na outside Italy, yung Codice Fiscale na tinutukoy namin is yung pinakang mo siya, code number mo siya. May calculation na yun may calculation. Every registered na tao dito, meron kaming mga kanya-kanyang number. Codice Fiscale. Codice Fiscale kung tawagin. Yun yung pinakang code number namin. Nakakonekta yun sa tax, nakakonekta sa ospital, nakakonekta sa gamot, nakakonekta sa LTO, sa pagbili mo ng ganito, ganyan. Basta well-connected lahat. Yun ang pinagkaiba sa atin na hindi sila konektado. Ano yung next sinasabi mo kanina?
Wala, yun nga. Yun, na-explain ko na ng maayos. Yun kasi ang ano, yun. Yun nga ko. Ang ayoko pa ang isa sa atin, yung tupad. Bakit? Alam mo yun? Yung nagwawalis? Oo. Sabihin na natin na ayos nga kasi nagwawalis naman, may project naman. Pero di ba yung babayad ka ng 4,500, babayaran ka ng 4,500. Binabayaran ba yung 4,500? Oo, binabayaran. Hindi ko lang alam kung ilang session ng pagwawalis yun. Kung yung kada tao na kinuha na makakapagwalis sa tupad, ininvest yung imbis na ibayad sa taong bayan. Oo nga, sabihin na natin. Nandun dapat na nga yung lang sa mga machine. Oo nga, Asweta. Oo nga, nandun na nga tayo na ibinigay nga doon sa mga tao na pakinabangan nga ng tao. Pero in the end of the day, yung pera naman na binigay ng gobyerno, sa gobyerno lang din pumunta eh. Kasi ako, binigyan ng 4,500 galing sa tupad, ginastos ko lang din eh. Ginastos ko lang, pinabili ko ng ganito, ganyan. Oo, nasustentuhan yung pangangailangan natin. Pero kung yung pera na yun, ay ininvest sa pagbili ng machineries kagaya ng mga dumadaan dito na naglilinis tuwing madaling araw. Yun. Ganun na lang sana ang binili. Oo nga. Kaso, doon naman magkakaroon ng anomalya. Kasi, nanakawin naman nila yung pera na pambili ng machineries. Wala talagang lusutan. Walang lusutang tao sa Pilipinas. Hindi, kasi ang ano nila siguro para makatulong sa mga nangangailangan, sa mga kailangan ng panggastos, para to make it sustainable, parang ganun. Pero hindi siya sustainable in a long term. For short, ano lang siya. Ang nakikita ko kasing problema dun, taxpayers kasi yun ng ano, pera kasi yun ng mga taxpayer. Oo. Lalo na yung may mga tao na may mga malalaking mag-tax sa atin. Lugi naman sila. Doon nga yung sinasabing naiiwanan sa ere yung mga middle class na pamilya. Kasi sila yung nagbabayad ng tax. Yun yung isa pa, bukod doon sa tupad, ang isa pang ayaw ko sa Pilipinas na ayaw kong suportahan. Oo, sabihin natin talaga, nakakatulong talaga to sa iba. Pero madami akong kilala na yung pera na nakukuha nila sa gobyerno, talagang alam ko din kung saan napapapunta eh. Pag hindi sa sugal, sa droga, o pambili ng Shopee, mga ganun. Yung 4-piece. Hindi ko tanda kung anong ibig sabihin ng 4-piece eh. Basta 4P. Parang pamilya, pera, mga ganun. Basta 4-piece yun eh, ang tawag doon. Yun naman, parang monthly ba or annual or every 3 months na subsidy na gagaling sa gobyerno ng easy money na pag tayo may anak tayong isa, hindi tayo makakuha. Pero kung marami tayong anak, tapos mahirap tayo, ang monthly income natin ay ganito lang, yung bibigyan nasa below. Yun ang walang kahirap-hirap. So, ginagawang tamad ng mga tao. Bibigyan naman tayo ng pera ng 4-piece di hintayin na lang natin yun monthly. Di ba? Yun yung mga parang nagiging point of view ng mga nakaka-receive. Baka isipin nila, ginawa natin yung podcast para laitin ng Pilipinas. Oo talaga. Hindi. Ina-out lang. Inaano lang namin. Just to share our thoughts. Ini-state lang namin yung mga obvious na nangyayari sa Pilipinas. Nakakadismaya. Kasi, pero mo, laki ng pera na nauubos sa Pilipinas eh. Tapos, sa ganun-ganun lang pumupunta. Kay congressman, kay governor, kay senador, kay mayor, kay konselor, kay barangay captain. Doon lang talaga umiikot yung pera. Pagdating sa taong bayan, wala na. Yun nga yung naging isang... Sa sobrang dami niyang pinagpapasapasahan. Paliit na ng paliit yung dapat mapunta sa tao talaga. Oo nga. Speaking of barangay captain na nga yung barangay captain sa amin dati. Issue ka? Hindi, kasi nung panahon ng pandemic, di ba nagbibigay ng pera? Naalala mo na naman. Naalala ko, hindi ko talaga makakalimutan yun. Hindi naman pera, yung nagbibigay ng mga sardinas, ayuda. Kasi dito, nung panahon na yun, talagang, sabihin na natin na may pera nga nun.
O may kaunti pa tayo, may kaunti pa kami. Kasi nagtatrabaho tayo kahit COVID eh. No, ang ibig sabihin ay ang problema nga doon ay yung restriction. Wala na kaming pagkain sa bahay. Naubos na namin. Meron man, hindi na ganun kahaba o hindi na kayang sustentuhan pa yung ilang linggo na pag-i-stay sa bahay. Kasi total lockdown nun eh. Hindi ka pwede talaga lumabas eh. So, ang naging problema nun, ayaw kaming bigyan ng bigas kasi ako daw ay seaman at ikaw daw ay nasa Italy. So, sabi ko, anong naging connecta nun sa bibigyan mo ng tulong? Pare-pareho tayo nakatira sa slum, pare-pareho tayong mga squatter dito, nakatira sa ganitong lugar. Ibig sabihin, hindi kami mayaman. Meron man kami sigurong pera, pero hindi kami mayaman. Hindi kagaya ng iniisip nila. So, nakipag-away talaga kaming dalawa ni nanay nun na although yung naka-receive naman namin na noodles at bigas, binigay lang din namin to sa kapitbahay na mas alam namin may kailangan. Hindi naman namin para kainin pa yung noodles at bigas na yun. Binigay na lang namin kasi mas kailangan nila dahil meron naman lalo nun nagpapadala ka pa tapos ako nun hindi pa nakakasampa. Sabi ko, kung ako'y seaman at ako'y kumikita ng pera, wala ako dito sa Tayabas. Tsaka, ang asawa ko nasa Italy, kita nyo ba, number 2 kayo nun eh. Sabi ko na, number 2 sila dun. Number 2. Restricted din sila, wala din silang mga trabaho. Paano sila makakapagpadala sa akin ng pera para pambili ng ano? Hindi nakakalabas nun eh. Di ba? Yun ang naging problema nun. Simula nun, nakikipag-diskusyon na ako lagi sa mga barangay. Hanggang sa nakainuman ko na yung kabilang partido, na inaaya na niya ako, ba't kaya hindi ka sumama sa amin na tumakbo ka kaya na barangay konsehal kasi maganda yung point of view mo sa buhay, maganda yung mga sinasabi mo, ganyan. Shoutout dun sa pinapatakbo ko siyang barangay captain nun eh. Sabi niya hindi pa daw siya ready, ganyan. Kinukuha niya ako, pumapasok na ako dun sa point na parang okay nga yun kasi gusto ko ding umay na ako sa sistema na kaso wala eh. Mas nauna yung opportunity na makapunta dito eh. Di ngayon we're living the best life and we're going to see you on our next episode. Goodbye. Good night. Thanks.